Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Ano nga bang sabi ni Riri? Tugon? Ano pa nga ba, Eddie? Work. Ako sabi na work. Hindi ko naintindihan, no? Basta yun ang lagi niya sinasabi. Dahil kapag walang trabaho, edi nga. Kaya be thankful to all the Rockets. Yan ang motto naming mga Rocketeers. Di ba, Team Pula? Ang puyat at pagod, worth it. Maraming salamat TV5 dahil nakikita natin ang mga bills natin na babayaran at delivered status ang mga parcel. Ayan, kaya pabudo lang all you want, lalo na sa akin. Deserve nyo yan. Agree ba yan, Team Puti? Kaya naman magtrabaho na tayo Ate Tuesday. Ito ang face-to-face harapan. Sino ang galante at sino ang kuripot? Ese matipid sa kanila. Heto na po ang ating harapang tagapayo. Parang wala, parang galante lahat. Lalo na kung washing machine ang kailangan. Para po sa inyong mental health, siya ang ating The One Psychologist for you, Rainier Ladik. Gusto ko muna batiin ang lahat ng Happy Washing Machine Day kapag kasama natin siya, our spiritual advisor, Dr. Love, Brother June Banag. Asahang taas kilay siya sa kahit anong illegal na gawain. Our legal authority, Attorney Lorna Kapunan. Kapag sinabing hard-earned success, kay siguradong siya na yan. Ang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas. Ate Cori! Sinong sisimahon? Face to face. Sinong ngingiti? Face to face. Ang bangayan? Face to face. Ang talikuran? Harapin mo face to face. Galing ako ng gym. Sorry wala nang oras magbihis. Yeah! I'm fit. Anyway, may pinapanood ka kanina Tuesday. Ano yon? Pinapanood ko talaga, ate. Simple lang naman yung mga kantahan ng contractor yung pinapanood ko. Yes, Kantahan mainit. ng mga kontraktor. Parang Kumanta. napanood ko din yan pero aligaga. Yung mga kumakanta at yung mga kinakanta, natataranta na. Hala! O yan na! Tataranta na. Ito naman yung natataranta. Okay, so sino ang pinakataranta? Ang pinakataranta ay nanggaling sa Team Pula! Yes. Hoy! Parang nag-audition. Okay. Dismayado ang isang padre de pamilya dahil katamaran ng kinakasama. Madalas, di ba yung babae yung nagrereklamo sa lalaking tamad? Ito baligtad. Yung lalaki ang nagrereklamo sa babaeng kinakasamang tamad. Nagtitiis sila sa araw-araw na brownout dahil ultimo daw kuryente, kinatatamarang bayaran kahit may pera. Kaya pakiusap niya kay mahal na life partner, tulungan naman tayo sa pera-peraan para magkapera. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, nagmumura niyang mag-asawa na yun, nag-aaway lagi. Ang aga-aga pa lang, murahan na maririnig mo. Paano? Yung babae, nakahilata lang lagi. Yung asawa hanap na hanap buhay, hingi ng pera. Samantala yung asawa niya, magkano lang kinikita. Dalawa talaga sila maghanap buhay.
Hindi sa ano din, sa mahal ng mga bilihin ngayon, di ba? Kaya hindi pwedeng isa lang magtatrabaho, dalawa dapat. Pagod na pagod si Weng sa maghapon na pangungulekta ng basura. At ang bubungad sa kanya ay tambak na labahan na pinabayaan ng asawa niyang si Liza. Ito po si Wing. Hindi, yung kinikita niya sa pamamasura, hindi may bibigay sa asawa kasi nauubos niya sa pag-iinom. Kaya kulang na kulang po sa pangangailangan nila, sa pamilya nila. At eto na sila sa magkabilang panig, Weng at Lisa, harapan na! Okay, alamin na natin ang punot dulo. Ngayon, anong problema? Tamad po yan eh. Hindi Kami tamad. Paanong tamad? Sige nga. Yung labahin po namin, hindi niya malaban. Yung attitude ko, labahin to eh. Tinagil ko lang sa anak ko eh. Parito, ano ko, labahin din to eh. Okay, ayaw maglaba. Kaya maglaba. O, ano pa? Ano Ayaw pa? pa magtrabaho. Pero ikaw may trabaho ka. Ano po, basurero. Basurero. O, at least, di ba? Meron kang ginagawa. Magkano kinikita mo araw-araw? 200. O, okay, may mga anak ba kayo? Meron po, Ilan? hindi po nag-aaral ng dalawa. Dalawa? Hindi pa nabibinyagan. Hindi pa nabibinyagan. Opo, hindi pa nag-aaral. Ilang taon na? Isang 12 sa isang 16. Sus Mariose. May birth certificate ba? Pinapalakog ko nga dito eh. Ayaw rin niya lakarin yung birth certificate. Di pa po kasi nabibinyagan. So, 16 na taong gulang na, Opo. hindi pa Di nabibinyagan. pa po nag-aaral. Hindi pa rin nag-aaral. Ala! Paano ngayon yan, Mang Weng? Mang po na lumalaki ang mga anak ninyo. Paano mabubuhay sa mundo yan? Di Sa ba? pa po ko nagagalit ko dito. Oh, Pambayad ng kuryente. Kaya kami naputol, hindi niya ibinayad. kayo ba'y nagharap na? Sabi ko po sa kanya, tulong tayo para kahit papano yung mga anak namin mapag-aral, mabinyagan, ganyan. Hindi po tumutulong sa akin eh. Okay. Totoo ba yan? Baka naman may dahilan. Hindi po talagang gaano yan. Wala po siyang sakit, wala po siyang iniinda. Nung una Healthy ako naman. po yung nagtatrabaho. Wala po siyang trabaho nung una. Oh. Hindi po niya na susuporta yung pangangailangan namin pamilya. Hanggang sa huli na nakapagtrabaho nga siya. Hindi niya naman din po natustusan lahat eh. Ano kayang ginagawa ni Nanay Lisa maghapon? Malalaman po natin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Sinong sisimangot? Face to face. Sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Okay, ang ating nakasabit na tanong kay Lisa. Lisa, tamad ka ba talaga? Hindi po. Hindi ka tamad? O sige nga, hindi ayaw mo daw maglabada. Hindi mo na- Naglalabada po ako. Oh, bakit sabi niya hindi? Kaso po sa bahay namin, Nako, di po ako binidyoan nga yung naglalaba. bahay natin, tambak na labahin eh. Di ba? Okay. Walang sabon eh. Walang sabon. Bibigyan kita ng sabon. Ang gagawin mo, tutunawin mo lang. Koting kusot, layas. Paano yan? Paano mauubos yung labahin? Tama, tama. Ano ba? Teka muna. Naglalabada rin. So, wala kang trabaho. Bakit wala kang trabaho, Day? Ano na rin ako sa Ano ng ano? sa edad ko. Anong edad mo? Edad ko hindi na rin tinatanggap sa... Ano nga edad mo? 40 mahigit. 46 na po. 40 mahigit. Hindi po siya nagtatrabaho din pag nagtatrabaho na ako. Oh, hindi pa natin nasusubukan. Ayun. Gumagawa. So, pag siya nagtrabaho, magtutuloy-tuloy ka ng trabaho mo. Sinabi mo yan, ha? Opo. Napakaraming paraan kumita. Kaya hindi ako
nagdududa sa sinasabi ni Weng na syempre ang tingin niya sa'yo tamad. Diba? Okay, yung 12, hindi pa nag-aaral. Never. Hindi po. Oy, kasalanan yun. Hindi pwede. Isang taon lang titigil, pwede. Pero yung ganyan na 12 na mangmang, yung 16, ganun din. O, ayun na. Parang parang give up na sila sa buhay. Pero sabi naman ng anak ko, kailan ako mag-aaral? O, ayan. Kung mag-aaral ka rin. Doc, ano ang nagiging epekto sa bata kapag siya ay no read, no write? Siyempre, delayed po siya sa maraming aspeto, such as sa kanyang intellectual. Kapag yung isang bata po kasi hindi niya nakukuha yung sapat na kaalaman na nakukuha po natin sa classroom, of course, behind po siya doon sa mga general information and other things. And at the same time, maaari din po yung makaapekto doon sa pangangalaga niya sa kanyang sarili. Sa pagkakaroon ng kamalayan sa society natin, madami po na magiging disadvantage po yung isang bata kapag hindi po siya nakakapag-aral sa loob ng eskwela. Ayun. Kasi nagkakaroon ng inferiority complex, lalong hindi na naman magtatrabaho, di mauulit lang na naman. So, aalamin natin, hindi pa kasi tayo kontento sa sinasabi ng dalawang panig, ha? Abangan ang kanilang mga rest back sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Wala raw siyang pinalaking palamunin at walang silbi. Heto ang nanay ni Lisa. Nanay Lina, humarap ka na. O ayan, Nanay Lina. Alam niyo ba ang problema nila? Oo, alam ko. Oh. So bakit nga ba itong anak ninyo hindi nagtatrabaho? Hindi kasi, noong una nagtatrabaho yan. Ngayon, huminto siya kasi walang mag-alaga sa mga anak niya. Ito naman, ito din siyang pumalit, nagtatrabaho. Wala namang ginawa kundi maglasing. Ubos na yung sahod, wala nang ginawa. Pagdating ng sahod, wala nang natitira, 500 na lang. O, magkakasya ba yun? Sa totoo lang, Mang Weng, naninilaw ka na. Baka may problema ka na sa, sa liver mo. Ipa-check up ka namin sa kakainom. Baka ayan na, naninilaw ka na. Ayan o. Diba? Kasi ma'am, ate ko rin, pagka hindi siya nakainom, nanginginig. Kaya may sakit na siya talaga. Kailangan ipa-doktor. Kasi may diferensya yan, no, Doc, no? Kapag, baka anxiety, nerve problem. Withdrawal symptom na rin po ng alcohol. Withdrawal symptoms. Pagka sobra na yung alak at biglang tumitigil, nanginginig. Tay, walang pararat ng maganda yan. Iikli pa buhay mo, kawawa mga anak mo. Okay, pero Nanay Lina, hindi na alagain yung 12 at 16, ha? Kailangan itulak na itong magtrabaho. Ang lakas pa ng katawan. Naglalabada naman yan siya eh. Paturuan na lang kita ng masahe kaysa labada, ganun din kamay din ang ginagamit. Para kumita ng mas malaki. At kailangan asikasuhin na yung birth certificate ng mga anak. Pero bakit po siya nahinto sa trabaho? 'Di ba nahinto kasi may wala mag-aalaga. Ngayon, matatanda na po yung mga bata, hindi na alagain. Opo. Ngayon, bakit hindi pa naghahanap ulit? Dahil din sa wala mag-alaga sa mga anak niya. Ako na nga ang nag-aalaga ng mga anak niya. Nay, ngayon kahit matanda na po kayo, nagbibigay pa rin po ba kayo ng suporta sa kanila? Nagbibigay ko sa kanila ng pag walang pagkain, wala kaming pagkain, binibigyan ko ng 200. Ayun, para pambili lang ng pagkain nila. Hindi po ba... Wala naman akong hanap buhay din. Inaasahan ko lang pensyon to 5. Magkasya ba yun din sa amin? Okay. Alamin natin kung ano naman ang masasabi ng kakampi ni Tatay Weng. Totoo naman walang tamad kila Weng at Lisa. Gusto lang ni Weng na dalawa silang kumikita para mas malaki nga naman ang panggastos. Ayan ay ayon sa kanyang kakampi. Virgie, humarap ka na. Kaano-ano mo, Virgie? Kaibigan po. Kaibigan. O anong tanong mo Tuesday sa kanya? Parang yung katwiran ate ko rin, nalalabuan ako. Gusto niya lang ng
Mas maraming pera? Yun lang ba? O baka naman nakikita niya yung pagdurusa ng anak. Gaano ba kalalim ang pagkakaibigan? Magkakapit-bahay, kababata? Hirap talaga sila. Alam mo talaga yung Alam ko paghihirap ang buhay nila. O, tapos, anong mali po doon? Kasi di man niya matutulungan yung asawa niya paghanap buhay. Dalawa kami, mag-away sila sa harapan ko. Sabi ko, tama na yung pag-away niya, magtutulungan lang kayo. Totoo, magkasama kami. Kasama kami mga lakal. Pag galing kalakal, Pagdating nila, nagbubunga. di man nila kaya magbuhat. Kami dalawa magbuhat. Di man nila kaya anong takal, ang magano ng kariton. Mag-away silang dalawa. Sabi ko, huwag na, ako na lang angat. Kami dalawa mag-angat, hindi man niya kaya. Ayun. Nadadamay ka pa, Virgie. Oo, sa away. Ay, Yun ang hirap ng mahirap buhay. Nadadamay ang lahat-lahat kung sila na pwede sanang gumawa ng paraan para sa sarili nila. Wala. Wala talaga. Sana kung may sakit, wala namang sakit. So, gawa na natin ito ng paraan, di ba, Lisa? Dahil, sino pa ang tutulong sa inyo? Kami lang rin. Wala kayo rin eh. Kawawa yung mag-graduate na anak. Yun naman ang inyong aalipinin. Para lang kayong masustentuhan. Sabihin mo sa mga anak mo, huwag magpapabuntis, ha? At huwag mo na mag-aasawa. Dr. Love, hindi ba sa kultura natin mga Pinoy, ang mga lalaki mas gusto nilang sila ang mag-provide? Sa Biblia, parang medyo mas sinauna bang ganon? Ganon ang una. Nakasanayan nating Pilipino, provider ang mga lalaki, ang husband. Kami nagtatrabaho, ang asawa sa bahay, taga-ayos ng tagalinis, tagapag-alaga ng mga bata, taga-luto. Ganon ang setup nung araw. Pero sa takbo ng buhay natin ngayon, Lisa, ang mga babae ngayon naghahanap buhay na, hindi po pwede nakakukuya-kuya-kuy ka na lang sa bahay mo. Ang problema, nakasanayan na natin yung ganitong uri ng pamumuhay. Ayaw na nating mangarap, Diyos ko naman, Lisa, kasimple lang nun, very basic, birth certificate ng mga anak mo. Baka ang nagrehistro pa nito, kumadro na kukunin mo na lang dun sa civil registry. Hindi mo pa makuha. Ang nangyayari sa buhay mo, tinatamad ka ng magtrabaho, gusto mo, babagsak na lang ang biyaya sa'yo. Correct. Miski Diyos, hindi binibigay ng Diyos yon. Kailangan ipakita mo sa Kanya, nagbabanat ka ng buto. Can you imagine, yun ang mga asawa mo si Weng? 200 pesos a day ang kinikita mo. Bakit hindi i-consider muna yung pamilya? Kung batugan yung asawa mo, turuan nyo, pag-usapan nyo. Kasi hindi po pwedeng ganyan. Ang tawag dyan yung parasite. Yung kontento na dun sa buhay na ganyan, nag-iintay na lang ng bagsak ng biyaya. Hindi po pwede yung ganyan ngayon. Palagay ko ang punot dulo dito, hindi pwedeng nagtuturuan. Pareho kang may diferensya. Sinong unang gagawa ng paraan? Ayan, alamin nga natin kung anong isesermo ng kaliwat kanan, pula at puti. At ang ating mga tagapayo sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Okay, ano kaya ang masasabi ng mga taga-puti sa problema nitong mag-asawa? Okay, for Nanay Liza or Liza po, hindi po ba na trabaho po ng nanay is alagaan yung anak? And pag-aalagaan yung anak, kasama po doon is yung pag-aalala sa paano po and ano po, saan po kukuha ng gagastusin sa araw-araw. Sige po, sabihin na po nating may drinking problem si Tatay Weng. Pero natanong niyo po ba sa sarili niyo, bakit po kaya siya umiinom? Tsaka bukod po doon, sige na po, umiinom po siya. Pero ginagampanan niya pa rin po yung trabaho niya bilang ama. Nagtatrabaho pa din po siya, sinet aside niya po yung pride niya bilang lalaki. Ginawa niya po yun bilang mambabasura. Kaya po, sana po kayo po, gawin niyo po yung trabaho niyo bilang nanay. Okay. So, nandun na tayo sa nagtatrabaho pa rin si Tatay Weng kahit na umiinom siya. Pero, di ba, yung pinang-iinom niya, di sana, binigay niya na lang din kay Nanay Lisa. Pandagdag din yun kasi nagre-reklamo si Tatay Weng na
hindi nakakapaglaba. Ang depensa ni Nanay Lisa, kulang sa panglaba. Di sana kung hindi umiinom si Tatay Weng, meron pa silang extra. At sa matter naman ng birth certificate, di ba? Mahal nga po yun asikasuhin. So, yung 200 na kinikita ni Tatay Weng, kulang pa po yun. Isama pa yung baon nung isang nag-aaral na anak nila at yung sa pangkain din po nila sa pang-araw-araw. Thank you. Tama. Okay, Attorney Lorna, personal na tanong ito, naisip mo ba noon na maging housewife at iasa na lang sa asawa mo ang lahat ng probisyon ng pamilya? Hindi. Never. Never. Kasi, ever since from the start, lumaki kami sa household na walang gender roles. Walang ito ang gagawin ng lalaki, itong gagawin ng babae. I've never cooked in my whole life until now. Pati pag pinagluto nyo nga ako ng hot water, nagiging steam. Na-overcook. But, hindi yun ang skill ko But I have a brother, I have a sister who knows how to cook. Parang ganyan. Parang mga anak ko, magaling sila magluto. Lahat naman sila lalaki. Ang ibig sabihin, sa isang pamilya, pag-usapan nyo, anong dapat gawin? Kung mas magaling, kunyari, kung may mas magaling sa trabaho, siya magtatrabaho. Yung ayaw magtrabaho, siya mag-aalaga. Pero always, may communication yan. Ganyan ngayon ang trend ng mga pamilya ngayon. There are no definite rules. At rine-recognize yan ng batas. Kung sino ang may financial capability o kung sino yung may skill, yun ang magtatrabaho. Kung sinong ayaw magtrabaho, yun ang mag-aalaga ng mga anak. Ngayon, pero ang dapat equal yung desisyon. Wala na yung the father or the husband is the head of the family, wala nang ganon. Dapat joint responsibility, joint authority, mutual respect. Dr. Love, kung ikaw ang marriage counselor nila, ano ang sasabihin mo sa kanila? Weng, tapos na yung mga panahon natin ng araw na iaasa natin sa lalaki lang ang pagsuporta sa pamilya. Kasama na ngayon, Lisa, ang wife, yung kapartner, na sumusuporta sa pangangailangan ng pamilya. Nasa pag-uusap yung dalawa yan. Pag-usapan nyo, kasi hindi po pwede talaga yung kukuya-kuya-kuya ka na lang sa bahay, mag-iintay ka ng baksak ng biyaya. Kailangan maghanap buhay, banatin ang buto, at abutin ang mga pangarap. The one psychologist, Professor Rainier, ayan, bakit ba may mga tamad? Actually, tamad ba talaga ang tawag dyan? Several factors po na yung nakaka-apekto doon sa tinatawag nating katamaran. So, una is physical, probably lack of sleep deprivation, or lack of nutrients ng katawan natin. Psychological factors po such as yung pagkakaroon ng mababang self-esteem, kawalan ng motivation. Then at the same time is pwede din po na may mental distress yung isang tao kung saan parang nagkakaroon na po siya ng hopelessness. Then at the same time yung helplessness. Pero yun nga po, yung katamaran is wala din pong klarong connection to na namamana siya. Kaya wala pong mga pag-aaral na nagsasabi na namamana yung katamaran. However, meron pong personality factor na pwede po nating maikonekta doon sa characteristics po ng katamaran, which is yung tinatawag po namin na consensusness. Kung saan kapag mababa po yung consensusness ng isang tao is parang mababa yung drive niya to do several things. Pero ang maganda po dito is that yung katamaran po is maaari po nating matutunan niya na mawala sa ating sistema. Lalo na for example kung nararamdaman ni Nanay Lisa na nawawalan ng meaning yung buhay niya or yung mga ginagawa niya is maaari siyang gumawa ng mga makabulang bagay para at least ma-stimulate niya ulit yung sarili niya to do things, para ma-push niya yung sarili niya. Palagay ko, kailangan niya ng session, Doc, para maintindihan niya yung sarili niya. Masaklap mang aminin, talagang sa buhay na ito, importante ang pera. Hindi naman talaga iikot ang mundo at buhay na kung nakatunga nga lang tayo at walang kinikita. Kaya nga, kita ninyo ito yung mga kapatid nating OFW nang tayo'y magpunta sa Hong Kong. Mga bagong bayani. Sub-sub sila sa pagkayod na hiwalay pa sa pamilya. Sundan natin ang isang araw sa buhay ni Arthur bilang isang family driver sa Hong Kong at kung paano niya ito kinakaya. Ito ang aming kwentong kapatid kumustahan para sa inyo.
sa Hong Kong, bawat OFW may kwento ng pag-asa, paglaban at pagtatagumpay. At sa ating kapatid kumustahan, nakilala namin ang isang bayaning OFW. Hindi sa pelikula kundi sa totoong buhay. Siya si Arthur Buban, isang family driver. Mahigit 2 dekada nang nasa Manibela si Arthur. Hindi lang ng kotse kundi ng kanyang kapalaran. Hello mga kapatid. Ako si Arthur. Nagtatrabaho dito sa Hong Kong na mahigit na 27 years. 5 kami dito. Kapag merong nate-terminate, pwede din dito tumira para makatulong din kami sa mga kababayan namin OFW. Ang boarding house na ito ang naging saksi sa pagsisimula at pagtatapos ng kanyang araw. Sa trabaho niya, kailangan gising na ng 4:30 ng umaga. Ito, umpisa na rin ako magluto para sa aking agahan. Hiwalay sa unang asawa at natutong magmahal muli. Kapiling ang bagong partner dito sa Hong Kong at may anak na pinag-aaral sa Bicol. Ngayon, kailangan makaalis na ako 6:30 para makapunta ako sa bus stop. Ngayon. Pagdating sa garahe, sinisiguro niyang malinis at maayos ang kotse na gagamitin sa paghatid at sundo sa mga anak ng kanyang amo. Para kay Arthur, walang anak na dapat napapabayaan. At sa edad na 59 years old, responsibilidad pa rin bilang ama ang dahilan, kaya pa rin siya nagsisipag dito sa Hong Kong. Sa 5 kong anak, isa na lang ang nag-aaral. Siya ay nasa IT at nag-aaral sa Bicol. Ang pangarap ko lang sa kanya, makapagtapos lang siya ng pag-aaral. Mga kapatid, dyan na muna kayo at ako yung magsisimula ng magtrabaho. Ganyan ang buhay OFW ni Arthur mula Lunes hanggang Sabado. Pero bukod sa pagtatrabaho para sa sariling pangarap, si Arthur din ay buhay na inspirasyon at bayani para sa kapwa OFW. Siya ang takbuhan, parang kuya, tropa at advisor in one sa mga kababayang may pinagdadaanan dito sa Hong Kong. Mga biktima ng love scam, baon sa utang, sinasaktan ng amo, lahat yan dinudulog kay Arthur. Kaya naman, pinarangalan siya ng iba't ibang institusyon dito. At ngayong taon, siya mismo ang kikilalanin bilang bagong Bayani Awardee. So, sorpresahin natin si Arthur! Hello, Arthur! Hi! Hello! Hello, ma'am! Nagulat kami. Kumusta, mga Pilipino? Oy, congrats! Congrats! Si Arthur ay parating tumutulong sa mga kapwa Pilipino dito. Yan. Oh, hello! Anong ginagawa niyo dito? Nakain po. Kumakain? Ito ang pwesto ninyo? Opo, holiday po namin, kaya nagpapahinga po. Talaga ba? Ano ang trabaho? Anong trabaho? Domestic helper po. Ikaw? Ikaw? Domestic helper po ba? Ang gaganda nyo namang mga domestic helper. Domestic helper na. Ha? The way we are. Totoo ba? It's just the way you are. So, pinuntahan namin kayo dito kasi ito ang gusto naming ipakita sa tao. Yung tumutulong talaga. Na karapat dapat bigyan ng paranan. Ayan. So, hanggang kailan ka kaya tutulong? Siguro po, di ko masasabi hanggang kailan, hanggat ang Diyos ipagpatuloy ko, itutuloy ko pa rin. Kinikilala ng Bingo Plus Foundation ang lahat ng sakripisyo ni Arthur bilang haligi ng tahanan at ang kanyang pagiging anghel sa kapwa manggagawang Pinoy dito sa Hong Kong. Bilang pasasalamat para kay Arthur, hindi pa man Pasko ay may maaga ng pang-aginaldo para sa kanya. At dahil dito, meron kaming konting pa-surprise sa'yo!
mga papogi, hindi ba? Para lalong ma-inspire ang lahat. Basta ipagpatuloy mo, lahat kami ay nagbubunyi sa Pilipinas. Ang mga Pilipinong nandito sa Hong Kong ay mayroong mapupuntahan kung sakaling sila'y nangangailangan. Naku, utangan ng bayan. Oo, naku, lagot ka. Hahaba ang pila. Oo, dyan na muna kayo. Mag-enjoy lang kayo, ha? Okay, thank you po. Okay, Thank you. di ba kayo magpapakain? Meron po. Ay, loko lang. Iparamdam naman natin kay Arthur na siya ang bida. Hindi ko na babanggitin kung magkano ang shopping allowance ni Arthur. Pero sigurado, mabibili niya ang karamihan sa mga gusto niya na matagal nang hindi maiuna-una. First on the list, sapatos para sa trabaho at pang-araw-araw. Ito. 41 na pa. Ito na ang gusto ko. Shopping na rin lang, di mamili na rin ng mga damit. Large. At ang lumang backpack, mapapalitan na ng bago. Ito na lang. Hindi lang ako naiiyak, natutuwa ako kasi hindi ko to alam na makakamit ko pala itong mga regalo na to. Masaya ako dito ngayon. Marami na ako natanggap. Thank you very much. At dahil pagod sa pamimili ang ating bida, deserve ang sosyaling dinner kasama ang mga kaibigan at minamahal. Ang equation of the day ni Arthur, masarap na pagkain plus mga tropa plus pagmamahal equals sana all. Pero wait, there's more! Time na para papugiin ang bida, fresh haircut is waving. Alam niyo na kung anong mas nagpapapogi kay Arthur? Yung puso niya. Congratulations, Arthur! Congrats dahil hindi lahat ay katulad mo. Congrats dahil sa iyong tagumpay sa buhay bilang OFW at bilang ikaw. Salamat din sa sumusuporta sa atin sa inspirasyong ibinahagi nyo kay Arthur at sa mga nakakapanood nito sa bawat malasakit. Tandaan, may mabuting balik. Harapin mo face to face. Okay, kanina pa namin sinasabihan si Lisa. Lisa, ang daming pagkakakitaan. Pero palagay ko, maganda yung masahe, no? Kung type mo, ha? Kasi kung hindi, magbebenta ka ng bigas, pero mas malaki ang kita sa masahe. Biro mo, 600 hanggang 800 isang oras. Sabi mo lang 300 na lang. 2 kliyente lang sa maghapon, meron ka ng 600 kada araw. Pero ikaw, huwag ka namang titigil sa pagtatrabaho mo rin. Baka pag kumikita na ito, hindi ka na magtrabaho ulit, Weng, ha? Tatrabaho po. Kailangan nagtatrabaho pa rin tayo. Pero, maliban sa pagtuturo ko sa kanya, Nanay Lina, eto na nga, nangangako na nga. Huwag ka naman, Ermon. Ayan na, nangangako na, oh. So, ito, siya, patuturuan natin magmasahe sa TESDA. Tapos, si tatay, ipapacheck up natin kasi naninilaw na, oh. Baka meron ka ng problema sa liver mo. Di ba? Tapos, yung birth certificate ng mga anak, tulungan ka namin. Para makuha na yan. Barangay lang yan eh. Tapos, yung 4Ps, hindi na daw sila eligible. Bakit naman magiging eligible? Hindi ka nag-aaral ang mga anak. 4Ps, ibibigay lang yan kung nag-aaral ang mga anak mo. So, yung 12 at 16, ihabol natin sa ALS. Di ba? Para makapagsimula sila ulit. Kawawa! Walang kalaban-laban yung mga anak nyo na hindi nyo pinag-aral, Mang, ano ba? So, yon, maliban sa magpag-grocery na rin tayo para may pagkain sa bahay. Okay. So, ano ngayon ang pangako mo? Mangako nga kayo sa isa't isa. Anong pangako mo, Mang Weng? Makapagtrabaho lang po siya. Diretso kami dalawa para maasgaso na. Paano yung pag-inom mo na napakadalas? Tigilan mo na dapat. Bawasan mo na yan.
Bawasan mo na yan. Kasi mitsa lang yan ng away. Ikaw naman, Lisa, ano? Magtatrabaho na rin Magtrabaho. Ay, thank you. Ay, palakpakan tayo. Magtatrabaho na daw siya. Ang dami namin tutulong sa inyo, ha? So, magbati na kayo. Si ate nagpa-flash. Lumabas yung lumboy ni Tatay Wing, oh. Si tatay, alam mo, may nginig ka talaga, no? Ito talaga, nanginginig siya eh. Palagay ko kailangan talaga magpa-doktor nito. Okay. Ito ang isang katotohanang wala tayong kawala. Lahat tayo, kailangan nating magtrabaho, di ba? Walang escape. Walang escape. Kailangan natin magtrabaho. Kahit galing ka pa sa mayamang pamilya, mahalaga ang nagtatrabaho. Palagay ko, kung sa bawat pamilya, lahat ng miyembro na hustong edad ay may pinagkakakitaan na marangal, malapit na sa zero ang pag-aawayan. Di ba? Kasi lahat tayo may pinagkakaabalahan. Ang pag-aawayan na lang siguro, anong brand ng TV ang bibilhin? Di ba? Anong sasakyan ang bibilhin? O kaya, saan kaya tayo magbabakasyon? Yun na lang ang pag-aawayan. Saang restaurant tayo kakain ngayon? Eh yan ay kung lahat ay nagtatrabaho. Sa kabataan pa lang, turuan ng mga bata na kailangan mag-aral, kailangan makatapos, kailangan maghanap ng trabaho at mag-ipon, palaguin ng pera, tulungan ng mga magulang. Ang lahat ng yan, solve kung ikaw ay magsisipag at kumikita. Okay? Okay. Ako po ang inyong Ate Kuring, nagsasabing may kang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap, basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Tito Vic and Joey next sa Eat Bulaga. Ayan, halika. Dito tayo.